May malaking tigre sa tabi. Oo. Talagang niloko nila ako. Si Tiamalan ay hindi malaking tigre, kahit na siya ay balo. Kasing edad ko siya, pero ayon sa ranggusan na yon, kailangan kong tawagin siyang Tia. Sino? Si Batang Tigre. Huwag kang magalit. Bukas gagawin ko na itong pader. Uy, bumalik ka na. Nakita mo na lahat. Bakit ka pa mahiya? Halika, tulungan mo akong maghilamos. Hindi ko maabot. Ayoko pumunta. Bakit pa ako kakainin mo pa ba? Halika na. Lik Xiaohu, kung susubukan mong akitin ang asawa ko, papatayin kita. Kapatid kong si Lik Xiaohu, kakalipas lang ng 1 taon pumanaw. At susubukan mong mangagaw sa asawa ko. Ngayong araw, hindi kita papatawarin, papatayin kita. Kapatid kong si Lik Xiaohu, kakalipas lang ng 1 taon pumanaw. At susubukan mong mangagaw sa asawa ko. Ngayong araw, hindi kita papatawarin, papatayin kita. Hindi ako yung maliit na tiyo ni Malan na tinamakan ng isang ladrilyo at nalagutan ng malay. Paano ako nakarating sa kaharian ng mga engkanto? Ay, kapatid na engkanto, napakaganda mo. Talagang isang karaniwang tao. Kahit ako, ang guro, ay naglakas loob na bastusin ka. Mayroon akong isang buhay na pag-ibig. Ngayon ay ipagkaloob mo sa akin ang kaalaman ng langit upang iligtas mo ako sa susunod na buhay. Ay. Bigla akong natutong lahat ng mga kakaibang kasanayan sa mundo. Kapatid na engkanto. Ate Malan. Nabato siya ng bricks ng pamangkin mo. Mukhang nagkaroon siya ng concussion. Xiaohu, ako si Tita Malan. Naalala mo ba ako? Ito ang doktor na nagbubukas ng klinika sa ating baryo, si Iai. Si Liu Sufang, hindi mo na siya naalala. Oh. Sabi ko na, bakit parang napaka-relax ng guro ng diwata? Akala ko kasi si Iai. Liu ay parang diwata ang itsura. Iai. Liu, pasensya na. Pasensya na at pinilit kita na lumabas sa gitna ng gabi. Itong si Xiaohu. Bakit parang hindi ka natanga? Ikaw. Kahit natanga ka, pero nasugatan ka. Akala mo ayos lang. Dapat may internal injury. Hayaan mong suriin kita. Little Tiger. Siya ang doktor sa aming baryo. Anong ang iyong ikatakot? Hawakan mo lang anong nangyayari. Humiga ka na. Huling-huli na ang oras. Hayaan mo akong mag-imbestiga. May isang tadhana tayo sa isang buhay. Humiga ka na, sige. Parang totoo. Anong sinasabi mo? Para kang diwata. Mula ngayon, huwag ka nang magsalita. Huwag kang gumalaw. Anong ginagawa mo? Dr. Liu, may sakit ka. Anong kalokohan yan? Pakawalan mo ako. Ikaw, mabangis na bata. Gusto mo bang mangakit ng doktor? Nandito pa ako. Kailangan mo akong paalisin. Dr. Liu, may problema ka talaga. Huwag ka nang magsalita. Buksan mo na ang bibig mo. Wala talaga akong problema. Buksan. Ate, niloloko mo ako. Wala siyang anumang problema. Ako. Pasensya na, Iai. Liu, baka. Ihatid na kita pa uwi. Uy, Iai. Liu, habang nandito pa ang hipag ko, gusto ko sanang ulitin. Talagang may sakit ka. At baka matulungan kitang gumaling. Nandito ka na naman, walang katapusan, di ba? Xiaohu, huwag ka nang magbiro. Si Iai. Liu ay mabait na tumutulong sa iyo sa iyong sugat. Hindi ka lang hindi nagpapasalamat sa kanya. Nagsasalita ka pa ng mga walang katuturang bagay. Kung ganyan ka, magagalit na ang tiyahin. Totoo ang sinasabi ko. Talaga bang kaya niyang makita ang sakit ko? Liu, kung hindi ka naniniwala, hayaan mo akong hawakan ang iyong ikatlong tadyang. Ikaw, si Raulo. Mukhang gusto mo lang mang-abala kay Iai. Liu, ate, huwag ka nang magsalita. Ito, Dr. Liu. Ikaw na lang ang magsalita. Ako na lang ang humawak. Subukan mong hawakan ang ikatlong tadyang.
Tingnan mo kung masakit ba. Anong pinagsasabi mo? Si Dr. Liu ay isang. Dr. Liu, talagang masakit ka ba? Masakit ba talaga? Lanan. Ay. Liu, ang sakit mo ay likas. Kung hindi mo ito agad magagamot, malamang hindi ka makakapag-asawa. Paano mo nalaman? Ako ay isang veterinaryo. Ikaw, Li Xiaohu, nagmura ka. Ay, hindi ko yon ibig sabihin. Sinasabi ko lang na ang medisina sa mundo ay magkakaugnay. Ganito ang paliwanag, ayos na rin. Ngayon, matulog ka na. Ano? Li Xiaohu, ang walang hiya mo. Gusto mo bang tuluyang magamot? Kung ayaw mo, sige na lang. Dr. Liu, naranasan ko na ito. Kung ang babaeng ito ay hindi pwedeng makipagtalik sa lalaki, hindi rin siya pwedeng magpakasal sa lalaki. Hindi magiging maganda ang buhay niya. Kung ganyan, kung ganon ang katiwala si Xiaohu, hayaan mo siyang subukan. Lanan. Ay. Yung pinto sa bahay ko ay, hindi pa nakasara, babalik ako para tingnan ang ginagawa niyo . Hey. Dr. Liu. Panahon mo nang humiga. Paano mo ako gagamutin? Kailangan ba ng iniksyon? Hindi ko na kailangang mag-iniksyon o minom ng gamot, diretsyo na agad ang paggaling. Ang galing naman. Hindi pa natin alam kung ang Diyos ay totoong makapangyarihan. Maghubad ka na. Kailangan mo pang maghubad pa. Li Xiaohu, ang bastos mo. Para mas madali ang paggamot. Pwede namang hindi maghubad. Hindi ka naman gagawa ng masama sa akin, di ba? Gusto mo bang ipagawa sa akin ang masama? Saka na ito sa nayon. Kung susubukan mong saktan ako, tatawag ako ng tao. Ako ay isang tunay na banal na manggagamot. Yenan, isara mo ang iyong mga mata. Isara mo. Tawag. Hindi ko napigilan. Sobrang sarap. Pakiramdam ko ay mainit na mainit ang aking katawan. Tigil mo na, hindi ka na makakaakyat, tigil na. Lanan. Huwag. Ay. Li Xiaohu. Ay. Yelan, anong nangyari? Sinamantala mo akong natutulog, hinubaran mo ako. Hindi ka tao. Hindi ito tulad ng iniisip mo. Paano yun? Sabihin mo nga. Kagabi, tinulungan kitang magmasahe para mapalayas ang lamig sa katawan mo at nagpawis ka. Kung hindi ko sana tinanggal ang suot mong damit, baka bumalik pa ang lamig at makasakit pa at hindi na magagamot ang sakit mo. Ako si Li Xiaohu, hindi ako naniniwala. Sabi ng mga tao sa nayon, isa kang tanga. Para sa akin, isa kang manloloko. Nakita mo na akong hubad. Ang mga doktor ay may pusong mabait. Kahit na napakaganda ng iyong katawan, hindi ako magkakaroon ng pagnanasa sa iyong kagandahan. Sino ang nakakaalam kung ano ang ginawa mo sa akin? Kagabi, natulog ka lang. Hindi ka naman nawalan ng malay. Kung may ginawa akong masama sa'yo, tiyak na mararamdaman mo iyon. Lanan, nararamdaman mo ba? Nagtatanong ka ng ganitong kahiyahiya sa harap ko. Gusto ko lang linawin ang aking sarili. Para hindi mo masabing sinasamantala kita, maging makatotohanan. Nararamdaman mo ba? Wala akong nararamdaman. Walang nararamdaman, ibig sabihin hindi ko nagawa yun sa'yo. Galit na galit ako. Ay, hindi ko nagawa yun pero galit ka pa rin. Nagawa ko na yun pero galit ka pa rin. Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Pero seryoso. Talagang maganda ang katawan mo. Sinasabi mo pang hindi ka nagawang kahit ano sa akin. Nabuking ka na, no? Binuksan mo lang ako ng buong buo. Ako, hindi mapigilan na tignan ka ng 2 beses. Wala kang mawawala kahit isang piraso ng karne. Ang amoy mong bastos. Kung malaman ng mga tao sa baryo, paano pa ako magpapagamot? Lumabas ka, magbibihis ako. Sige, lalabas na ako. Lalabas na ako.
Li Xiaohu, lumabas ka. Gagaling ko lang sa'yo kumuha ng damit. Sabi ko na kahapon, basang-basa na yung damit mo. Ipapadri ko lang ng kaunti. Suotin mo na lang kahit hindi pa ganap na tuyo. Huwag kang magbukas ng mata, ha? Sige, umalis ka na. Oo. Pwede tayong pumunta sa bundok para mangolekta ng gamot, tapos ibenta sa bayan para kumita ng pera. O di kaya, meron akong isang kapangyarihan na para sa langit at lupa. Sining ng langit. Paano nangyari na may ganito sa isip ko? Mukhang totoo ang diwata na nakita ko kagabi. Li Xiaohu. Nandito ako. Talagang naayos mo ang sakit ko. Siyempre naman. Sa pamamagitan lang ng kaunting masahe, nawala ang sakit na likas sa akin. Ako, basta hinawakan lang kita ng kaunti. Huwag mo akong hawakan, ay. Sakit, sakit, sakit. Sabi ko, huwag mo akong hawakan. Sakit na sakit ka, ay naku. Parang bulag na pusa na nakatagpo ng patay na daga. Kapag pinuri kita, akala mo naman ay Diyos ka na. Nag-aral ako ng medisina, hindi ko ba alam? Sa kasalukuyan, hindi kayang gamutin ng medisina mo ang sakit ko. Ang katotohanan ay mas makapangyarihan kaysa sa mga salita. Sa anumang kaso, naipagaling ko na ang sakit mo. Anong ginagawa mo? Pupunta sa bundok para manghuli ng gamot. Gumagawa ka pa ng gamot, akala mo talaga ikaw ay isang doktor. Hoy, Xiaohu. Baka hindi na lang mag-veterinary ka pa. Kung hindi ka mag-veterinary, alagaan mo pa rin ako, ha? Sumama ka lang sa akin, bibigyan kita ng sahod. Tama na, huwag mong akalaing hindi ko alam. Ikaw lang ang nakikita mong gwapo. Gusto mong panatilihin ako sa tabi mo, ha? Ikaw at ako. Nakikita kita. Gusto lang nating mauuna sa pagkakataon. Gusto mong mahulog ako sa'yo habang tumatagal. Habang tumatagal, mas lalo kang nagugustuhan. Li Xiaohu, huwag ka nang magyabang. Gusto mo bang pumunta o hindi, ha? Dr. Liu, kung sakaling makatagpo ka ng kakaibang sakit na hindi magagamot, mawag ka lang sa akin. Tutulungan kita. Ayaw kitang hanapin, ang amoy mong bastos. Lene. Nangunguha ng gamot. Lene, isang hangal na natututo manghuli ng gamot. Pinapayagan kitang manghuli, sige lang. Benepisyo, benepisyo. Anong ginagawa mo sa araw? Anong sinisigaw mo? Pasok ka na sa bahay. Ay, patay na espiritu. Sa gitna ng araw, pinakita mo pa sa iba. Anong klaseng mukha pa ang matitira ko? Pagpasok natin sa bahay, may sasabihin ako sa'yo tungkol sa magandang balita. Yung problema mo lang naman ay maliit lang. Ay. Iyan ay burdock root. Lasa at katangian ay malamig, maanghang, mapait. Pumapasok sa baga, nagdudulot ng paglaya sa hangin at init. Nagpapaluwag sa baga, nagpapalabas ng rashes, nag-aalis ng toxins, nakakatulong sa lalamunan. No yan. Ang lasa at katangian ay bahagyang malamig, maanghang at bahagyang matamis. Naugnay sa baga, tiyan, pali at malaking bituka. Mga pangunahing tungkulin, nagpapalabas ng init at pantal. Nagpapalinis ng init at lason. Nagpapasigla ng yang na enerhiya. Tulong. May tao ba? Tulong, may tao ba? Tulong. Ate Hong Li, ikaw ba yan? Ako ito, Xiaohu, tulungan mo ako. Natusok ng putakti ang binti ko. Hindi na ako makalakad. Ate, natatakpan ka na. Kakatapos ko lang kumuha ng gamot na pampawala ng init at lason. Maglagay ka ng kaunti, gagaling ka agad. Tingnan mo dito. Ate, mas mabuti siguro kung ikaw na lang ang maglagay dito. Xiaohu, parang ayaw mo sa akin kasi madumi ako. Hindi at. Masyadong pribado ang bahagi na yan. Hindi bagay na isang malaking lalaki ang tumulong sa iyo, Bata, wala akong takot sa kahit anong babae. Anong ikinababahala mo? Nasa gitna tayo ng kawalan at walang tao. Uy, Xiaohu, tulungan mo na ako. Sandali lang. Wow, Xiaohu, hindi ko akalain na ang lakas ng kamay mo. Talagang gusto ng ate. Halika, tulungan mo ang ate.
Ate, ikaw. Ang lugar ng kagat ng putakti mo ay talagang masyadong pribado. Ikaw na ang bahala dito. Yenny, para sa akin, ikaw lang ang ayaw mong makipag-ugnayan sa akin. Huwag na kayong mag-away pa. Ibaba ko na itong damo, mag-ayos ka na mismo. Pupunta muna ako sa damo, babalik din ako. Ikaw. Ikaw, huwag kang aalis. Ay. Si Li Xiaohu ay walang pakialam sa tao. Lene, sa aking kasalukuyang kasanayan sa medisina, matagal ko nang nakita ito. Wala ka talagang tinik ng putakti. Gusto kong makita kung ano talaga ang layunin mo sa pag-akit sa akin. Ano ba ang tunay mong intensyon? Diyos ng mga espiritu, bakit siya nandito? Bakit ngayon ka lang dumating? Ano bang nangyayari dito? Kumusta si Hongli? Nagawa na ba? Hindi talaga siya lalaki. Hindi talaga siya makakatulong. Paano naman pwedeng mangyari yan? Bakit hindi siya makakatulong? Siguro hindi ka sapat. Kung hindi ka sapat, hindi kayang kontrolin ni Xiaohu. Saan ka hindi sapat? Ganito ba? Ay naku. Lisong, anong ginagawa mo? Darating na si Li Xiaohu. Akala ko ba't mga hayop na ito, gusto lang akong iligpit. Sige, makikisaya ako sa inyo. Ha? Hahaha. Hintayin mo, pagdating niya, kailangan mong umikot. Kapag nahuli mo siya, paglabas ko, suntukin mo siya. Lanan. Walang kwenta. Lanan. Kahit kailan ka pa umuwi, little Tiger. Iwan mo si Bianan mag-isa dito, sobrang nakakatakot yun sa akin. Huwag ka nang magpanggap. Katatapos lang umalis ni Lizong, di ba? Ikaw, anong nakita mo? Lanan. Nag-video ka pa talaga. Agad mong burahin yun. Sister-in-law, sinasabi mo na ipapadala ko ang action movie na ito sa grupo ng ating baryo, para makita ng lahat. Ano sa tingin mo ang magiging reaksyon? Huwag mong ipapasa ang video, Xiaohu. Sister-in-law, please. Una, tawagin mo ang iyong kalaguyo. Kailangan kong ayusin ang mga bagay sa kanya. Ikaw, hindi na ako kinakabahan. Tumawag ka kay Lizong. Gusto kong magbayad ng utang sa kanya. Lizong, halika dito. Lene, Li Xiaohu, yun ay nandito ka na rin. Nahuli ka na ng amo ko. Dali, yumuko ka. Magpakita ka ng 3 malakas na palo. Baka pwedeng hindi na kitang patayin. Mukhang hindi mo pa rin nauunawaan ang sitwasyon. Ikaw ang dapat lumuhod. Anong klaseng kalokohan ito? Ikaw ang gumawa ng mga bagay na labag sa batas kay Hongli. Wala akong kinalaman dito. Lisong, tigilan mo na. Tingnan ni Hongli kung paano kita parurusahan. Li Xiaohu, kung may alam ka, lumuhod ka na agad. Kung maganda ang mood ko, baka mapatawad pa kita. Huwag nang magsalita si Lizong. Si Li Xiaohu, agad kang yumuko sa akin. Naintindihan mo ba? Ang laki ng bunganga mo ah. Ikaw ang dapat yumuko. Agad kang yumuko sa akin. Naintindihan mo ba, Lizong? Kapatid, yumuko ka. Ano bang nangyayari sa Fox? Hindi mo siya pinayagan. Tama na, huwag na magsalita. Sundin mo ang sinabi ni Xiaohu. Bakit mo siya hinawakan? Tara, Lizong, tingnan mo ang iyong kahanga-hangang pagtatanghal. Bagamat medyo maikli ito. Ngunit talagang kapana-panabik. Tingnan mo, ito ang iyong pinakamagandang sandali. Gusto mong magpatira pa ako sa'yo. Magsagawa ka ng guni-guni mo. Sige, ipapadala ko na ito sa grupo ng ating baryo. Maliit na tigre. Tingnan mo na lang ang mukha ng aking hipag na simalan. Pwede bang patawarin mo ako sa pagkakataong ito? Hayop ka, ang suntok na ito ay para sa utang kong bato sa'yo. Kung muli kang magiging pasaway, ipapadala ko ang iyong video sa grupo. Pakita natin sa lahat. Ay, kuya, pareho lang tayo ng baryo. Sa mata, nakikita tayo. Tingnan mo, napasok mo na ang laban, napalayas mo na ang galit. Pwede bang burahin mo na yung video? Ako si Zhu Hongli na nanumpa sa langit. Wala na akong ugnayan kay Lizong mula ngayon. Pakiusap, burahin mo na yung video. Kung hindi, paano ako mabubuhay mag-isa bilang isang babae dito sa baryo? Xiaohu, nagmamakaawa ako sa'yo. Nagmamakaawa ako sa'yo. Hindi na kita pakikialaman sa mga bagay tungkol sa aking hipag.
Pinapayagan kitang magbula. Malinis at walang bahid ang relasyon ko sa hipag kong si Malan. Kung muling magbula ka, Xiao Hu, tayo'y mga lalaki. At saka, ang hipag ko ay napakaganda. Mas maganda pa ang katawan niya kaysa sa isang fox. Maaga namatay ang kuya ko. Si biyanan ko ang nag-aalaga mag-isa. Sa bahay, kung walang ginagawa, tulungan mo siya. Yung maliit kong bayaw, isang mata lang ang nakikita, isang nakapikit. Parang walang nakitang sugat na ito. Tanggalin mo na lang yung video. Sinasabi mo lang kung ano-ano. Huwag na, huwag na, huwag na, huwag na. Kung magpapatuloy ka, mapapahamak ka. Ay, pasensya na, mali ako. Nagkamali ako ng sinabi. Hindi na ako magsasalita. Pwede bang tanggalin mo na ang video? Umalis ka na. Umalis. Ay, hindi na maaga ngayon. Hindi sapat ang gamot na ito para ibenta sa bayan. Mas mabuti pang ibigay na lang kay Irey. Liu, bitawan mo ako. May sakit ang likod ko, bakit hindi mo ako matulungan? Hindi ko sinasabi sa'yo, wala kang karapatang maging doktor. Song Ergao, may sakit ang likod ko, nandito ako sa klinika. Ibibigay ko sa iyo ang plaster, pero gusto mo rin na masahehin kita. Ano ba ang tingin mo sa akin? Wala akong pera para bumili ng plaster. Ikaw ang doktor, tulungan mo akong magmasahe, hindi ba ito labis? Sobra na ito. Uy, Dr. Xiao Liu, nang sinabi mong tutulungan mo ako, sobra na yon. Kung hilingin kong tulungan mo ako sa iba pang bagay, hindi ba mas magiging sobra yon? Yenen, Dr. Xiao Liu, ngayon ay sumunod ka na sa akin. Gamitin mo ang iyong malambot at makinis na kamay para magmasahe. Hahaha. Song Ergao, mas mabuti pang umalis ka na. Kung hindi, tatawag ako ng tao. Dr. Xiao Liu, sinasabi ko lang ang totoo sa'yo. Kung sinubukan mong tumawag sa akin na Song Ergao, kahit ang Diyos ng langit ay dumating, hindi ako mag-aatubiling manakit. Hahaha. Bitawan mo ako, ay naku. Sino ang may lakas ng loob na saktan ako? Gago ka, sasaktan ka rin. Ay naku. Sino sa tingin mo ako, Li Xiaohu? Ikaw, tanga. Hindi ka pa nga buo ang buhok. Nagmamalaki ka pang maging bayani para sa isang babae. Mukhang hinahanap mo ang iyong kapahamakan. Xiaohu, mag-ingat ka. Ay. Takas pala ang kamay mo. Hindi nakakapagtaka, sabi ng mga tao, parang baka ka na. Ay nako, Li Xiaohu. Huwag mo akong gawing biro. Ay nako. Li Xiaohu, ang tanga mo, naglalaro ka ng apoy. Ako. Ay. Hala, ikaw. Ikaw at ako. Tayo na, bumangon ka. Ayoko nang bumangon. Ako. Ayaw ko nang bumangon. Kung babangon ako, sisisirin mo ako. Hindi naman ako tanga. Kahit anong mangyari, ayaw kong bumangon. Sige, huwag ka nang bumangon habang buhay. Iyan anong pakialam mo sa akin? Ayaw kong bumangon. Hindi pwede, nandito tayo sa klinika. Kung hindi siya babangon, paano ko siya malalapatan ng lunas? Sungigaw, bumangon ka na. Ayoko nang matulog, hindi na ako matutulog. Ayoko. Sabi mong bumangon ako, kaya bumangon na ako. Bahala ka sa akin, ha? Sabi mo yun mismo, di ba? Yun ang sinabi ko. Ay. Grabe, totoong nakipaglaban ka pa talaga. Kung hindi ka pa bumangon, papaluin kita, ha? Hindi lang ang iyong pangil ang nasira. Ngayon, alis na ako. Sandali lang. Si Song Ergao, walang doktor sa aming baryo. Kahit sino pa ang magkasakit, kailangan nilang maglakbay ng 1 kilometro para magpagaling. Ibig sabihin, hindi tinatanggihan ni Dr. Liu na mahirap ang aming baryo. Isang magandang dalaga na parang bulaklak ang nananatili sa aming baryo. Dahil siya ay mabait. Sino mang manakit sa kanya ay walang puso. Kung muli mong susubukan siyang saktan, babasagin ko ang mga ngipin mo. Umalis ka. Xiao Hu. Sa tingin ko, nang pinalayas mo si Song Ergao kanina, napaka-viril mo. Xiao Fang. Bakit parang tayo ay nagde-date? Sa mga nagde-date, magkahawak kamay sila. Pero tayo wala. Lanan. Sige na, Li Xiaohu, seryoso ka na talaga. Nagsimula ng magnakaw, ha, Xiaohu. Sister Yuhong. Bakit ka nakababa ng malaki para mag-ani ng pipino? Ang nakababatang kapatid ng nanay ko ay pupunta sa South bukas para magtrabaho. Gusto kong mag-ani ng pipino at dalhin sa biyahe. Dr. Liu, andito ka rin pala. Yelan, Dr. Liu, kumakain ka ba ng pipino? Kakapan lang na ani, sariwa pa. Ako na ang magbibigay sa'yo. Huwag na, hay nako. Bakit merong isang palaka?
Ay, hindi maganda. Ito ay isang pulang buhawi. Malaki ang bisa ng palakang ito. Kapag nakipag-ugnayan sa balat, pwedeng magka-ulcer. Ay, ang tanga mo. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Nagulat ka lang. Itapon mo na rin ang pipino ko. Hoy, at Yuhong. Hindi mo alam na ito ay isang pulang buhaya. Kung hindi mo agad gamutin, hindi mo na mapoprotektahan ang kamay mo. Dr. Liu, huwag kang makinig sa kanya. Wala akong sakit. Ate, mas mabuti siguro kung makinig ka na lang kay Xiaohu. Samahan mo ako sa klinika para mapatingnan ko ang kamay mo. Hindi naman, maayos na ang kamay ko, di ba? Bakit parang hindi pa rin masakit? Bakit ganito na ang nangyari? Ang lason ni Yuhong ay kayang magpamanhid ng iyong mga nerbiyos. Sa simula, hindi mo ito pinapansin at hindi mo ramdam ang sakit. Kapag naramdaman mo na ang sakit, ang balat mo ay nasa estado na ng pagkalagas. Sige, sumama ka sa akin sa klinika. Hindi pwede, hindi sapat ang mga kondisyon. Kung dadalhin sa bayan, baka kailanganin pang putulin ang paa. Ano ang gagawin natin? Bakit ganito? Nga, si Zulaoban ng ating baryo ay napoison ng pulang toad. Bago pa siya maihatid sa bayan, hindi na siya nakaligtas. Ay nako, ano nang gagawin natin? Umiyak ka nang wala. Dr. Liu, Dr. Liu. Isa lang ang asawa ko. Pakiusap, isipin mo ng paraan para iligtas siya. Dr. Liu, bumangon ka na. Ang klinika dito sa aming baryo ay espesyalista sa iba't ibang mahihirap na sakit. Katulad nitong pulang toad, di na kailangan pang pag-usapan. Siguradong gagaling. Tumahimik ka na, hindi ako kaya. Hindi ako kaya, pero hindi ibig sabihin yan na hindi ko kaya. Mag-iniksyon. Lin Xiaohu, anong gagawin mo? Mag-iniksyon, hindi ba ito kalokohan? Kung hindi ako magulo, ikaw ang gagawa. Hindi na, anong silbi ng pag-iniksyon ngayon? Yufang. Yufang, anong nangyari sa'yo, Yufang? Ano ang gagawin natin? Junje, baka mas mabuting lumabas ka na muna. Nandito ka, ang emosyon ni Aso Yuhong ay magiging labis. Mas malaki ang emosyon, mas mabilis kumakalat ang lason. Li Xiaohu, anong kabalbalan ang sinasabi mo? Paano ko maaring iwanan si Yuhong dito? Sobrang sakit, ayaw ko nang mabuhay. Huwag kang mamatay, Yuhong. Sino ang gagawa ng mga gawain sa bukirin kung mamamatay ka? Ano ang gagawin ko, Yuhong? Yuhong. Kapatid na Li Jun. Huwag mo nang gawing mas malala ang emosyon ng asawa. Kapag mas malakas ang emosyon ng asawa, mas mabilis kumakalat ang lason. Mas mabuti pang lumabas ka na. Basta't lumabas ka. Tinitiyak ko na walang masamang nangyari kay Ate Yuhong. Li Xiaohu, ikaw ang nagsabi nito. Kung may masamang nangyari kay Yuhong, kailangan mong palitan siya ng bagong asawa. Amputasyon. Kailangan talagang mag-amputate. Diyan ka nagiging walang ina. Tulungan mo akong hawakan ang karayom. Ihahatid ko si Ate Yuhong sa kama para humiga. Siyang karayom. Sinasabi ko, bigyan mo ako ng siyang karayom, oo. Kutsilyo. Bakit kailangan mo ng kutsilyo? Gusto mo bang putulin ang braso? Pagbuhos ng dugo. Hindi pwede ang pagbuhos ng dugo. Ay naku. Yuha. Bagamat may mga tala sa mga sinaunang aklat si Li Xiaohu, ang pag-alis ng dugo sa taong may lason ay ang pinakalumang paraan. Kung hindi ito maayos na gagawin, pwedeng magdulot ito ng kamatayan. At saka, ang kapatid na babae ay sobrang nalason. Kung mag-alis ka ng dugo ngayon, kahit na maubos ang kanyang dugo, hindi ito makakapagligtas. Huwag kang mag-alala, hindi maubos ang kanyang dugo. Ay. Huwag mo nang ituloy, hindi ba't ito ay parang naglalaro ng buhay ng tao? Hindi ito angkop para sa mga lalaki at babae na maghawakan. Hindi ba't medyo labis na ang iyong paglapit sa akin? Sobra na. Kung wala namang tao, saka ka magpakasobra pa sa akin. Kung sobra pa ang gagawin mo, sigurado akong hindi ako tututol. Paano mo nakuha itong pulang palaka? Patayin mo siya para maghiganti kay Ate Yuhong. Sumugod siyang kumagat sa akin. Siguradong babayaran niya ang buhay niya. Saka, hindi ito red frog, red toad ang tawag dito. Nadudulutan siya ng lason.
Kailangan talagang labanan ang lason gamit ang lason. Labanan ang lason gamit ang lason. Yanan, pero kailangan ng tapang at mainat na isip. Ah. Mix Yaohua, si Yuhong ay iyong hipag. Huwag mong samantalahin ang sitwasyon para saktan siya. Kuya Lijun, bigyan mo ako ng 5 minuto. Sige, sisiguraduhin kong maayos ang lahat tungkol sa aking hipag. Kuya Lijun, nagkamali ako, pasensya na. Sabi ko, bigyan mo ako ng 5 minuto, gagamutin ko ang hipag ko. Hahaha. Lixiaohu, ano bang ginawa mo sa misis ko? Lijun, anong ginagawa mo? Nandito lang ako, anong kaya mong gawin sa kanya? Saka, hipag, hindi ka ba gising na? Misis. Torliu, salamat sa'yo. Magkano? Asawa ni Xiaohu ang nakapagpagaling. Tanungin mo siya. Kapatid na Lijun. 5 yuan. Binawi niyo ang buhay ng asawa ko, tapos sisingilin niyo lang ng 5 yuan. Ha? Sabi ni Xiaohu kung 5 yuan, ibibigay niya. Agad-agad, ibinalik at umuwi na. Xiaohu. Asawa, talagang kailangan kitang pasalamatan ng mabuti. Xiaofang, hindi na maaga ngayon. Kailangan ko nang umuwi at matulog. Isara mo nang maayos ang pinto at magpahinga ka na rin. Maaari ka bang manatili? Hindi pwede. Lixiaohu, dito ka na magtatrabaho mula ngayon. Bukas, tandaan mong dumaan ng maaga para tumulong. Auntie, anong nangyari? Xiaohu, tulungan mo ako. Nagatakan ako ng ahas sa binti. Totoo ba? Ano bang nangyayari, tita? Totoo, Xiaohu, tulungan mo ako. Nandito na ako. Xiaohu, may laso ng ahas na ito, Tiger Strap Gin Grass Snake. Xiaohu, parang nawawalan na ako ng pakiramdam sa binti ko. Medyo nahihilo ako. Ay. Ang lalim ng kagat ng bibig mo. Kung hindi ka agad magagamot. Sa tingin ko, bukas makakain na ako sa salo-salo. Gamot sa laso ng ahas. Kailangan munang maalis ang laso ng ahas. At kung paano gawin, sobrang dali lang. 2 salita lang, suksok. Maliit na tigreng, tulungan mo ako, eh. Tiya, huwag mo akong sisihin, ha? Ginagawa ko ito para iligtas ka. Yuha. Sobrang bango, hindi talaga mauubos ang laso ng ahas. Ang may problema ay dapat din siya ang mag-ayos. Dahil ahas ang kumagat sa tita, kailangan natin ng apdo ng ahas para maalis ang lason. Ito ay kailangan. Papatayin ang ahas at kukunin ang apdo para sa akin. Tita, hayaan mong ako ang magpakain sa'yo. Ayoko kumain. Ang bagay na ito ay sobrang nakakaumay. Tita, kung gusto mong mag-detox, kailangan mo itong kainin ngayon. Ayoko. Sa gabi, ang asawa ko nagpasya na matulog nang walang nagsara ng pinto. Baka mag-isa lang si tita. Lixiaohu, tumigil ka, ikaw ang masamang tao. Lixiaohu. Ay, kya, pakicheck mo na. Ito ay puro esensya. Ito ang makakapagligtas sa'yo. Ay. Lixiaohu. Sobrang nakakadiri ka. Pinipilit mo akong kumain nito. Kya, ito ay puro esensya. May mga tao pang gustong kumain nito, pero hindi ko sila pinapayagan. Sige na, putang ina, Lixiaohu. May lakas ka pang mangbanta sa asawa ko. Ngayon titignan ko kung anong masasabi mo. Siguradong ipapubliko ito sa grupo, para makita ng lahat. Mag-isip ka mabuti bago ka gumawa ng anuman. Sinasabi mong nang babantang asawa ko, utak mo ba? Yan tayong mga lalaki. Alam ko kung anong iniisip mo. Alam ko. Yung video na kinuha mo kasama si Hongli noong nakaraan. Nabura mo, nabura ko rin. Lixiaohu, isipin mong mabuti. Kailangan itong ipakalat. Ang mga resulta ay hindi kayang isipin. Ulitin ko ulit sa'yo. Nakatulong ako sa asawa na maalis ang lason. Wala kaming kasalanan. Kung wala kaming kasalanan, ipakalat na lang para makita ng lahat. Hindi ko akalain.
na si Li Xiaohu ay ganitong tao. Napipilitin ang isang balo na kumain ng ganoong bagay. Talagang balo. Li Xiaohu bakit hindi lumalabas ang pangunahing tauhan para magsalita? Huwag kayong maligaw ng landas sa video ni Li Song. Nagtatrabaho ako para gamutin ang aking hipag. Kami ay walang sala. Kung hindi kayo naniniwala, maaari kayong pumunta dito ngayon. Ayos lang, Li Xiaohu. Naglalakas loob ka pang tawagin ang lahat. Li Xiaohu, paano mo naman naisip na pwede mong ipatawag ang mga tao sa bahay ko? Maraming gulo sa harap ng bahay ng balo. Napaka nakakahiya nito sa gitna ng gabi. Ate, huwag kang matakot. Siya ang nakakahiya, si Li Xiaohu. Li Song, mas mabuti pang tumahimik ka na lang. Bilisan mo. Pumunta ka na at isara ang pintuan sa bakuran at ang pintuan sa loob ng bahay. Pumunta ka na. Xiao Fang. Liu, bakit nandito ka rin? Walang hiya. Mas walang hiya ka pa kaysa sa akin. Pinipilit mo pa ang hipag ko na kumain ng ganitong bagay. Hipag na si Malan. Okay ka lang ba? Wala namang problema, pero medyo nakakainis lang ngayon. Li Xiaohu, ano ba ang pinipilit mong pakainin si Malan? Ang sama mo, ang bastos mo. Ang sama, ang bastos mo. Mas bastos ka pa sa akin. Liu, pakinggan mo naman ang paliwanag ko. Napanood ko na ang video. Ikaw ang pilit na pinilit si Malan na lunukin. May mukha ka pang magpaliwanag. Sobrang bastos mo talaga. Talagang walang hiya si Li Xiaohu. Hindi ba't pinipilit akong uminom ng gamot? Hindi naman ito kasalanang labis, di ba? At saka, ginagawa niya ito para gamutin ako. Ate, makakatulong ba ang ganung bagay para sa pag-aalis ng lason? Gusto lang ni Li Xiaohu na ipasok mo yon para masiyahan ang kanyang bisyo. Hindi. Nabite si Marlan ng ahas. Binigyan ko siya ng apdo ng ahas para maalis ang lason. Bakit naging walang hiya? Anong sinasabi mo? Ganun pala yon. Ako ang nagkamali. Buti na lang at maagap si Xiaohu. Kung hindi, magiging problema ito. Liu, huwag kang sumunod kay Li Xiaohu. Ano man ang sabihin niya, huwag mong paniwalaan. Tama si Li Xiaohu na nag-aalaga kay Malan. Hindi ka maniwala, tingnan mo. Anyway, hindi ako naniniwala. Sa gitna ng gabi, sakto pang kagat ng ahas. Si Li Xiaohu ay dumaan at nakita ko pa. Mas maaga pa siyang kumain kaysa sa akin. Kayo dalawa, lumabas kayo dito. Nakakahiya kayong mga tao. Lene, parating na ang leader ng baryo, tingin ko. Paano mo ipapaliwanag ito? Sinasabi ko sa'yo, mabilis mong tanggalin ang video. Kung hindi, tiyak na hindi kita palalampasin. Gumagawa ako ng paraan para sa tiyahin. Ang katotohanan ay mas makapangyarihan kaysa sa mga salita. Bagaman tama ang pag-record mo ng video. Ngunit nandyan ang sugat. Nandyan ang sugat. Para sa kanya, handa akong magsakripisyo. Akala mo matatakot ako sa'yo. Magsitakbo kayo at lumabas dito. Nawala niyo ang dangal ng buong nayon. Mga kahiya-hiya kayong bagay. Liu, dito ka rin pala. Haha, punong barangay Lim. Kakapanood ko lang ng video kaya ako nandito. Tiningnan ko na kanina. Talagang nakagat ng ahas si Ate Malan. Nandyan ang sugat sa binti niya. Sa video na yon, ang dahilan kung bakit ganon si Xiaohu kay Ate Malan ay dahil hindi makakain ni ate ang laman ng ahas. Kaya ganon ang ginawa ni Xiaohu. Anong pinagsasabi mo tungkol sa kagat ng ahas? Anong laman ng ahas? Matagal nang may lihim na pagtingin si Xiaohu kay ate. Hindi na ito bago. At saka, video lang naman ang nakita mo. Huwag mong isipin na hindi ko alam na may gusto ka rin kay Li Xiaohu. Sobrang halata na pinapaboran siya. Ikaw, paano mo nalaman na tama ako? Punong bayan. Malinaw na malinaw ang video ni Li Xiaohu na nanliligalig sa aking hipag. Sabi ko, dapat tayong kumilos at hatulan siya ngayon din. Xiaohu, may gusto ka bang ipaliwanag? Tatay Dilin, wala akong dapat ipaliwanag. Kung maniniwala ka sa video na ito, wala ring silbi ang paliwanag ko. Pero kailangan mong maniwala sa akin. Wala na akong kailangang ipaliwanag. Ang katarungan ay nasa puso ng tao. Kung ano ako, si Li Xiaohu, alam ng lahat ng mabuti. At kahit na ako. Kung may usapan si Li Xiaohu at Manang Lan, hayaan kong mahuli niya ang maliit na dulo. Mukhang hindi ito maipapaliwanag ng maayos. Manang, bakit ka lumabas? Ayos ka lang ba? Kumusta ang pakiramdam? Masaya na ako. Maliban sa konting sakit sa lugar na kinagat, wala nang iba pang problema. Kagat lang ako ng ahas. Bakit personal pang pumunta si Kapitan? Kahit maliit na bagay lang ito, bakit ka pa mag-abala sa akin? Ikaw kasi. Ayos ka lang ba? Okay na ako. Noong panahong iyon, madilim na madilim ang bakuran ng punong bayan. Hindi ko ito nakita. Gatake lang ako ng ahas. Itong si Li Song, nag-post siya ng isang video sa grupong ito. Ito, ano bang ibinigay sa iyo ni Li Xiaohu? Ito ba ay apdo ng ahas?
Hindi ko alam. Hindi ko noon nakita ng maayos. Ito. Sobrang nagmamadali ako. At saka, kung ano ang ibinigay sa akin, hindi ba't para gamutin ako? Wala namang masama dito, di ba? Yun ang galing mo ha. Nakikita ko na may gusto ka kay Li Xiaohui. Ang ginagawa mo ba ay makabawi sa yumaong kapatid? Makabawi ka ba sa pamilya nating Li? Li Zeng, anong sinasabi mo? Punong barangay, patay na ang kuya ko. Kahit pa gusto niyang humanap ng tao sa buong pamilya niya, hindi niya magagawa yun sa iba. Sige na, akala mo hindi ko alam. Si Malan gusto maghanap ng ibang lalaki. Ibig sabihin, ikaw lang ang pwede niyang hanapin. Ay, punong barangay, tama ka dyan. Pwe. Punong barangay, totoo naman ang nararamdaman ko kay Malan, seryoso ako sa kanya. Tama na, tumahimik ka na. Ngayon ay isang hindi pagkakaintindihan. Naiintindihan ka ni Xiao Hu ng mali, haha. Talagang matalino ang punong bayan. Hindi talaga ganun ang nangyari sa video ni Lizong. At saka, sasabihin ko sa inyo, kung hindi agad napansin ni Xiao Hu ngayon, at hindi tinulungan si Malan na magpagaling, maaaring isang linggo mula ngayon, ang ikapitong araw na ng pagkamatay ni Malan. Alam ng lahat kung gaano ka mapanganib ang ahas na ito. Ang dapat ninyong gawin ay pasalamatan si Xiao Hu, hindi ang magbintang sa mabuting tao. Ngayon, maliwanag na ang katotohanan. Si Lizong. Akala niya may problema si Xiao Hu at si Malan. Tama ba? Pero ang nilalaman ng video, hindi iyon ang tunay na nangyari, di ba? Tama ba? Sige na, ayos na, mag-uwian na tayo. Li Xiao Hu, sa pagkakataong ito, nakatakas ka sa swerte. Sa susunod, hindi ka na magiging maswerte. Agad akong maglalabas ng anunsyo sa baryo, upang patunayan ang iyong kawalang sala. Tito Delin, talagang salamat sa iyo sa pagkakataong ito. Kung hindi ko alam kung anong gagawin ko. Aba, ayos lang. Sige, magpatuloy na kayo, may kailangan akong gawin, aalis na ako. Kung may kailangan, tawagan niyo ako, ha? Ako na ang bahala sa pag-asikaso nito. Magpahinga ka ng mabuti. Wala namang problema si ate, aalis na ako. Kung may nararamdaman ka, bukas, pumunta ka sa klinika at hanapin mo ako. Pasensya na at pinapunta kita sa ganitong oras. Talagang ikinalulungkot ko ito. Walang anuman, aalis na ako, bumalik ka na. Ray. Liu, sasabay ako sa'yo. Malan. Uuna ako. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako. Buwisit na bata, hindi pa nga nakapagpasalamat ng maayos ang asawa mo. Tumakbo ka ng mabilis, parang kuneho. Hindi mo na kailangang ihatid ako pauwi. Kaya ko nang mag-isa. Umuwi ka na. Yenan, kahit umuwi, hindi naman ako makakatulog. Saka ang layo pa ng daan. Iuwi na kita. Nakalimutan mo ba kung anong nangyari sa klinika kanina araw? Di ka matakot na maghiganti si Song Ergao sa'yo. Sige na nga. Kabataan, natatakot ako. Walang problema, huwag matakot. Hindi sila gagawin ang masama. Tama ka dyan, hindi nila magagawa. Ngayon, gagawin ko ang anumang gusto ko. Song Ergao, ang tamad mong aso. Magsimula ka ng umalis. Kung hindi ako magiging maawain ngayon. Li Xiao Hu. Tayo lang. Kayo lang ang nag-utos sa akin na umalis. Talagang natakot ako. Tara na, mga kapatid. Patayin si Li Xiao Hu na ito. Ngayong gabi magsaya tayo. Anong gagawin ni Xiao Hu? Ang dami nilang tao. Tawagan kaya si kapitan ng barangay. Tawagan si kapitan. Tatawagan ko ang hari ng langit. Gaganapin pa rin ito ngayong gabi. Ikaw. Nasa likod ko ang mapa, ako na ang bahala sa kanya. Bata, totoong lalaki ka. Di ko mapigilang mahalin ka ulit, anong gagawin ko? Paano mo ako niyayakap ng ganito, ano? Sana kung magpapakasal ka pa ng bayani para sa magandang babae, kailangan mo rin ng kakayahan yan. Pakawalan mo na ako. Ay naku, kayong dalawa, bakit kayo nakatungo pa dyan? Gawin nyo na siya. Tiger. Sobrang galing mo naman. Ngayon ikaw na ang tanga, aso. Huwag kang lumapit. Kung lalapit ka pa, tatawagan ko ang tao. Kuya, pasensya na ako. Patay na ako. Umalis ka na. Binababalaan kita. Kung maghahanap ka pa ng gulo kay Liu Sufang, garantisado kong magsisisi ka. Hindi na ako gagawin ulit. Umalis ka na. Umalis. Bakit ka nakatingin sa akin? Hindi ako basta-basta tao. Ikaw ba? Kapag naging basta-basta, hindi ka tao. Hoy, Liu Shufang, naglakas loob kang mangakit sa akin. Ngayon, ayusin kita. Pumasok ka at magpahinga ka muna. Hindi na kailangan. Nakasagutan mo ba si Song Ergao at iba pa kanina sa away?
Yenan, hindi mo na kailangang sabihin. Kakatok lang ako kanina sa isang bote ng beer. Ay, namumula na, umupo ka na agad. Bakit mo isinara ang pinto? Hindi mo ba ako balak gawing masama? Masakit ba? Masakit ba? Bakit hindi ka sumasagot? Ano ang tinitingnan mo? Tinulungan kita pero ganyan ka pa rin tumingin sa akin. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Ang pinakamahalaga, ang ganda ng katawan mo. Ay, naiinis ka ba? Ay naku, humihingi ako ng tawad, okay ba? Hindi pwede. Ano ang gagawin mo? Sinasabi ko na sa'yo. Tutu, Lanan. Little Tiger, Lanang. Sama ka sa akin mamaya. Pwede mo ba akong samahan? Lanan. Kung ganon, saan ako matutulog? Hulaan mo. So, mag-aayos ako ng kama. Hintayin mo ako saglit. Uy, hindi mo naman ako papatulugin sa tabi mo, di ba? Hindi mo ba nararamdaman na medyo? Little Tiger. Alam mo ba na ganito ang mga dalaga sa lungsod namin? Kung ayaw mong mag-initiate ako sa susunod, ikaw na ang mag-una, okay? Lik Xiaohu, kung makakatakbo ka ngayon, sa susunod, ikakadena kita sa kama. Tatay, magtiyaga ka pa ng kaunti. Nandito na tayo sa klinika, tatay. Anong nangyayari? Mukhang hindi kayo taga-Bukirin namin, anong ginagawa niyo dito? Bakit parang kilala ko ang taong ito? Dati siyang pumunta sa aming bayan para manghuli ng baboy. Ano nang pakialam mo kung sino siya? Baka naman siya ay doktor. Ang pagtulong sa mga may sakit ay tungkulin ng mga doktor. Dahil nandito na siya, tulungan na natin siya. Doktor, talagang wala na akong magagawa. Taga-kabilang bayan kami, malayo ang distansya dito. Higit 0 kilometro. Walang doktor sa aming nayon. May sakit ang tatay ko. Talagang hindi ko alam kung ano ang gagawin. Pakiusap, huwag kang mag-alala. Dahil nandito ka na sa aming nayon. Gagawin namin ang lahat para sa paggamot. Tama ang sinabi ni AI. Liu, sisiguraduhin kong gagaling ang tatay mo. Ano na sinasabi mo? Huwag na tayong tumingin, huwag na tayong tumingin. Babae, huwag kang umalis. Kung hindi ka tumingin, huli na. Si Keke, siya ba yung veterinaryo na tumunog ng kampana dati? Paano siya makakapagpagaling sa tatay ko? Huwag na tayong tumingin, huwag na tayong tumingin. Babae, hindi ka pwedeng umalis ngayon. Lik Xiaohu, anong ginagawa mo? Bakit ka nagiging magulo sa isang magandang babae? Anong itsura niya? Ito siguron si Liu Sufang. Si Liu ay isang estudyante sa universidad sa lungsod. Ang mga taga-lungsod ay pumunta sa aming baryo. Magbukas ng klinika. Ako ang tumutulong sa kanya. Liu, pakiusap, tulungan mo ang tatay ko. Mag-alala ka, nandito ako. Ano mang mangyari, hindi ito mangyayari. Salamat, Liu. Baka lumabas ka muna. Kapag may nangyari, tatawagin kita. Lanan. Ano nangyari? Seryoso ba? Anong sakit? Lanan. Naka-urgent ang sitwasyon. Heart attack, barado ang ugat. Kung hindi ito maagapan, malamang hindi siya aabot ng 1 oras. Kadalasan, kaya kong gamutin ang mga maliliit na sakit at problema. Pero ang myocardial infarction, barado ang ugat. Kailangan agad-agad operahan dito. Dito sa akin, hindi pa ako kwalipikado para mag-opera. At wala rin akong doktor na pwedeng mag-opera. Anong gagawin natin ngayon? Dumating pa sila mula sa malayo. At nagtitiwala talaga sa atin. Hindi pwedeng sabihin na paulit-ulit na lang na walang nangyari, baka masira ang loob nila. Noong una, si Song Yuhong ay tinuklaw ng pulang toad. Si Xiaohu ang nagpagaling sa kanya. Si Malan ay natuklaw din ng ahas. Si Xiaohu rin ang nagpagaling sa kanya. Xiaohu. Alam kong may paraan ka. Sabihin mo kung anong gagawin. Tutulungan kita. Nakaayos na ang tubo. Ano? Nakausap na.
Sige, bilisan mo at bigyan siya ng gamot. Lalabas muna ako para magpahinga. Kamusta ang doktor? Maaari bang magpagaling ng tatay ko? Huwag kang mag-alala. Si Inay. Liu ay espesyalista sa iba't ibang komplikadong sakit. Ang gamot ay tiyak na makakapagpagaling. Napakabuti, salamat doktor. Salamat doktor. Kung maayos lang ang tatay ko, handa akong magtrabaho ng mabuti bilang kapalit. Magtrabaho ng mabuti ka. Ako, wala kaming pera sa bahay. Kung maayos lang ang sakit ng tatay ko, handa akong ibigay ang aking katawan. Hindi ko yon ibig sabihin ah. Ang ibig kong sabihin, pwede kang maging nurse dito ah. Tumulong-tulong ka. Kailangan ni AI. Liu ng isang nurse na makakatulong. Anong sinabi mo? Nurse na babae. Sige, walang problema. Talaga bang kaya kong maging nurse na babae? Siyempre, kaya mo. Ira the way, anong pangalan mo? Zhao Lanlan, tawagin mo na lang akong Lanlan. Ayos, ang ganda ng pangalan mo. Anong pangalan mo? Ako si Lik Xiaohu. Maaari mo akong tawagin Xiao Huje. Xiao Huje, hindi ka ba dati ang veterinaryo na tumutunog ng kampana? Bakit ngayon ay nag-aral ka na para maggamot ng tao? Mga nakaraan na yon. Hindi naman mas mababa ang aking kasanayan sa medisina kaysa sa doktor na yon. Xiao Huje, ang galing mo naman. Lik Xiaohu, hindi ka ba pwedeng maging seryoso? Anong panahon na ngayon at nandito ka pa sa pang-aasar? Pwede bang unahin natin ang seryosong gawain? Seryoso naman ang ginagawa ko. Naghari ako ng isang babaeng nurse sa klinika natin. Anong babaeng nurse, Denen? Paano kung si Li Qiao ang maging babaeng nurse dito? Siguradong maganda siyang tingnan kapag nakasuot ng uniforme. Ay naku. Lik Xiaohu. Huwag mong akalain na hindi ko alam ang iniisip mo. Nurse pa rin ha? Gusto mo pa bang mag-hire ng isang babaeng sekretarya? Hindi ko naman talaga ibig sabihin yon. Dr. Liu, kung papayag ka. Pwede rin akong maging sekretarya. Lik Xiaohu, ano ba ang sinasabi mo sa kanya? Wala akong sinabi. Sabi niya lang na gusto niyang magtrabaho dito sa atin. Para mapalayo sa pera ng tatay niya. Dr. Liu, kung hindi ka pumapayag. Kailangan na lang akong magtrabaho sa club sa lungsod para makabayad. Ay. Magtatrabaho ka sa club. Kung magpunta ka, ayaw ko ring payagan. Yung mga nakakapunta sa club, lahat sila masama. Hindi ka makaalis. Dr. Liu, nagising na si tatay. Tatay, nagising ka na. Ay. Ano ang lugar na ito, ika-4 na anak? Ito ay ospital. Ito ang klinika ng pamilya Li. Ikaw ay may sakit. At ang anak mong si Lanlan ang nagdala sa'yo dito. Kung hindi dahil sa mahusay na doktor na si Irai. Liu na nakapagpagaling sa'yo, siguro ay pumanaw ka na. Irai. Liu. Maraming salamat po. Walang anuman. Ito ay dapat naming gawin. Ang mga doktor ay may malasakit. Hindi kami magiging walang malasakit sa mga pasyente. Bumaba ka at tingnan kung ano na ang kalagayan. Ano nang sinabi mo? Kaya ko nang maglakad mag-isa. Sige, bumaba ka at subukan mo. Ayos na, lahat ay ayos na. Maraming salamat sa iyo, Dr. Liu. Kung wala ka, matagal nang nawala si Zhao Lauhan. Hindi na. Ito ay dapat naming gawin. Kayo ay bagong galing sa sakit, dapat ay mag-ingat sa paglakad. Dahan-dahan lang, Itay. Umupo ka muna sa kama at hintayin ako. Pupunta ako sa labas para dalhin ang wheelchair. Liu, hindi ko akalain na ang galing mo sa medisina. Naayos mo ang aking binti. Si Lanlan ay hindi pa bumabalik hanggang ngayon. Makakaalis na rin ako. Aalis ako para tingnan siya. Ay, hayop ka. Pakawalan mo si Lanlan. Oy, bata. Anong barangay ka? Ang seryoso mo naman. Anak, anong ginagawa mo? Tanong mo kung anong ginagawa ko. Bakit ko pa kailangan itanong sa'yo? Huwag ka nang kumilos, Xiaohu. Ang mga ganitong tao ay dapat ipasa sa gobyerno. Tatawagan ko na ang barangay captain.
Liu Yicheng, alam kong nagkamali ako. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Hindi na ako muling magkakamali. Sana nga, pero may susunod pa ba? Walang susunod, ngayon na ang tamang oras. Hindi pwede. Kahit ano pa ang dahilan, hindi kita pwedeng pakawalan. Dr. Liu, huwag kang tumawag. Huwag mong hayaang pumunta ang iyong kapitan. Bakit si Lanlan? Inapi ka niya. Hindi natin pwedeng basta nalang palampasin. Pareho lang tayo ng baryo. Malapit lang ang distansya. Kung ang nangyari dito ngayon, malaman ng mga tao sa baryo natin. Paano na ako mabubuhay pagkatapos nito? Dr. Liu, tama na, huwag na natin ituloy. Lene. Lene. Magandang ate, gusto ko ng gamot. Ay. Tigre, ikaw ay tigre. Huwag kang kakain sa akin, huwag kang kakain. Little Tiger. Anong nangyayari dito? Kakalabas lang niya kanina, maayos pa siya. Bakit bigla siyang naging tanga? Para sa taong gaya niya, napakahirap maging normal. Hayaan na lang natin siyang maging tanga. Ang medisina ay hindi lang para magpagaling ng sakit. Pwede rin itong pumatay ng hindi mo namamalayan. Basta gusto ko, Li Xiaohu. Kahit kailan, kahit saan, madali kong mapapatay ang aking hari. Ngunit si Li Song ay hindi karapat-dapat mamatay. Hayaan mo siyang maging tanga ng ilang araw, parang nahatulan na siya ng batang ito. Lanlan, kanina nang inapi ka ni Li Song. Bakit hindi ka tumakbo sa kwarto para tawagin kami? Natakot akong makaapekto sa paggaling ng tatay ko. Kaya hindi ko kayo ginambala. Sinasabi lang naman niya sa akin ang mga pangit na bagay. Nakita niyang hindi ako gumagalaw. Diyan na siya direktang kumilos sa akin. Lanlan, wala talagang kakayahan ng tatay. Pasensya ka na, anak. Yenan, napag-usapan ko na kay Lanlan. Pasok siya sa klinika natin para tulungan si Iray. Liu, bilang nurse, ano sa tingin mo? Yenan, pinapayagan ako ng tatay na manatili rito bilang nurse. Makakapag-aral pa ako kay Iray. Liu, pagbalik ko sa bayan, makakapagbukas ako ng klinika. Liu, okay lang ba ito? Walang problema, dahil sinabi na ni Xiaohu sa'yo. Sige, ayos na yan. Lanlan, siguraduhin mong handa ka na manatili dito. Tatay, handa na ako. Ayos lang, tatay, susuportahan kita. Manatili ka dito. Kung kailangan mo ng kahit ano, tawagan mo si tatay. Dadalahin ni tatay yan sa'yo. Uuna na ako, ha? Haha. Lanlan. Malugod kang tinatanggap. Sasamahan ka naming magpatuloy sa pag-unlad at paglago. Lanan. Ay. Siya. Huwag mo na siyang pansinin. Maaaring kunin mo muna itong librong ito ni Lanlan para tingnan. Nandito ang mga pangunahing kaalaman sa medikal. Maaari mong sundan at pag-aralan muna. Salamat, AI. Liu, sa hinaharap, maaari kitang turuan ng mga paraan ng paggamot sa kanlurang medisina. Hayaan mong si Xiaohu ang magturo sa iyo ng mga paraan ng paggamot sa tradisyonal na medisina. Si Xiaohu ay talagang hindi isang veterinaryo. Siyempre, sa mata ng iba, si Li Xiaohu ay talagang isang veterinaryo. Ngunit hindi nila alam na si Li Xiaohu ay isa ring napakahusay na doktor ng tradisyonal na medisina. Lanlan, dahil nagpasya kang manatili rito, hindi na kita itatago. Sa totoo lang, ang sakit ng iyong ama ay ginamot ni Xiaohu. Salamat, Xiaohu Jie. Akala ko isa ka lang veterinaryo. Ayos na, sa ganitong maliit na bagay gusto mo pang mag-alay ng sarili mo. Hindi naman masama kung mag-aalay ng sarili. Huwag kayong magbiro. Lanlan, huwag mong hayaang magkamali ng akala si Ingay. Lu, tungkol sa akin, seryoso ako. Wala ring silbi kahit gaano ka pa kaseryoso. Siya ay parang isang kahoy na piraso. Huwag mo nang sabihin yan. Wala akong nakuhang tagumpay. Sige na, huwag mo nang gawing biro si Xiaohu. Tingnan mo kung paano siya natatakot. Huwag kang mag-alala, wala naman siyang masamang intensyon. Medyo hindi lang siya marunong makisama. Kung maaari mo siyang ma-enlighten, kailangan ko pang magpasalamat sa'yo. Dr. Liu, anong sinasabi mo? Bakit naman ako hindi marunong makisama? Marunong naman akong makisama sa'yo, di ba? Ikaw talaga matigas ang ulo. Nga pala, wala kang matutuluyan ngayong gabi. Isang maliit na kama lang, para lang sa isang tao. Alam ko na, hindi naman ako matutulog sa'yo, kaya ako. Nasa mahigit 10 kilometro ang bahay mo. Ang hirap umuwi ngayong gabi. Baka pwede kang pansamantalang matulog sa bahay ni Xiaohu. Ikaw, paano mo mapapapayag si Lanlan na matulog kasama ko? Kausap ko si Lanlan tungkol dito. Hindi naman kita tinanong.
Sinasabi mo na hindi mo na kayang makisama. Kung may opinyon ka, okay lang sa akin. Ikaw. Sige, kung okay siya, wala akong problema. Yung ekspresyon mo ay nagpapabahala sa akin. Bibili na ako ng kama ngayon. Pagkatapos ng 2 araw, darating na ang kama. At saka, hayaan mong bumalik si Lanlan para matulog kasama ko. Dr. Liu, huwag ka nang gumastos. Mahiya ako. Mahiya ka. Lanan. Sige, umuwi ka na kasama si Xiaohu. Tungkol sa kanya, kung mangahas siyang mangbuli sa'yo, sabihin mo lang sa akin. Ako ang bahala sa kanya. Salamat, Dr. Liu. Huwag kang mag-alala, naniniwala ako na hindi ganoon si Kuya Xiaohu. Hindi kita niloko, natatakot lang ako na baka ikaw ang gumawa nito sa akin. Kuya Xiaohu, umuwi na tayo. CJ. Lene. Xiaohu. Lene. Tingnan na natin kung kailan ka matututo. Magmahal at intindihin ang babae. Batang tigre. Umalis ka na. Siya ang girlfriend mo ah. Ito naman. Si Zhao, ang bagong nurse mula sa kalapit na baryo. Yung klinika sa baryo. Walang matuluyan, kaya dito muna sa bahay ko. Pag may dagdag na kama sa klinika, uwi na siya. Ganoon pala. Kayo dalawa, binata at dalaga lang. Masama naman ang tumira ng mag-isa. Madali itong pag-usapan ng iba. Ganito na lang. Saka isa lang naman ako dito. Hayaan mo na lang na makitira siya sa akin. Mukhang okay nga. Hindi na kailangan. Tita. Lanan. Alam ko na mabait ka. Pero medyo nahihiya ako eh. Kuya Xiaohu, hindi na maaga. Magsimula na tayong matulog. Sige, umuwi na tayo. Hindi pa madilim, iniisip na ang matulog. Bata ka pa. Nangahas ka pang agawin ang lalaki sa akin. Medyo bata ka pa para dyan. Anong nangyayari? Dapat sana nakain na si Ate Fang sa oras na ito. Nakatayo sa tabi ng mesa, nagbabasa. Bakit hanggang ngayon hindi pa rin nagsi-open? Baka hindi pa gumising si Ate Fang. Xiao Fang. Nasa loob ka ba? Baka may nangyari kay Ate Fang. Lumayo ka, bubuksan ko ang pinto. Kayo na pala. Xiao Fang, anong nangyari? Hindi ka magaling. Walang problema, hindi mo naintindihan ang mga bagay ng babae. Mga bagay ng babae. Mga bagay ng babae, si Xiaohu ang hindi nakakaintindi niyan. Fangji, medyo masakit na yata ang sakit mo. Ganito pala, Xiao Fang, huwag mong sabihin na hindi ko alam. Ako si Xiaohu, ang pinakamagaling sa pagpapagaling ng mga babae. Hayaan mong subukan kung gamutin ka. Siguradong hindi masasaktan. Hindi na masasaktan kailanman. O sige, Brother Xiaohu, magpagaling ka na kay Fangji, ha? Sige, ikaw na lang ang magbantay sa labas. Para walang makapasok at makakita ng hindi maganda. Anong ginagawa mo? Yayakapin kita para makapagpahinga ka. Para ma-injection ka. Kung kailangan, humiga ka na lang. Bakit kailangan mo pang yakapin ang iba? Nakikita kita. Parang gusto mong mangabala, ayos na ba? Nakaintindi ka na. Anong nakaintindi na? Mabilis, humiga ka, papaturok kita. Tulungan mo akong maghubad. Bakit maghuhubad? Di ba't gusto mong magpaturok sa akin? Mas madali kung magbabalat ka ng damit. Sasaksakin ko lang yan sa ibabang tiyan. Hindi mo na kailangang magbihis. Ganito na lang, ayos na yan. Seryoso, mukhang hindi ka pa rin nakakaintindi. Nagbabalat ako ng damit para sa iyong kapakanan. Ang dali mong magsalita. Ikaw na nakahubad sa kama. Baka isipin ng iba na may ginagawa tayo. Kung gusto mo, kainin mo na lang. Bakit mo pinakialaman ng iba?
Ay. Sige na, ayos na yan, humiga ka na. Medyo masakit ito. Kailangan mong tiisin. Pwede bang huwag mo akong titigan ng ganyan? Medyo kinakabahan ako. Teka, nakikita ko na parang nag-aalangan ka. Ikaw ang nag-inject sa akin, hindi pa ako kinakabahan. Pero ikaw, mukhang kinakabahan na. Hindi ba't natatakot ako na masakit sa'yo? Natutunan ko ng magmahal. Walang problema, hindi ako natatakot sa sakit. Kung ayaw mo, isara mo na lang ang mata mo. Marami pang ang hinihingi sa pag-inject. Sige na. Ay. Masakit ka na yata sa akin. Sabi ko na masakit. Sabi mo pa hindi ka natatakot sa sakit, tapos ngayon ako ka pa sa akin. Hindi mo ba naisip na masakit iyon? Pero hindi mo naman pwedeng saktan ng tao. Pasensya na. Hindi ko talaga napigilan. Reflex lang, reflex lang. Huwag ka nang magalit, Xiaohu. Kung hindi, bibigyan kita ng gantimpala. Anong gantimpala meron ka? Xiaohu Je. Ano bang ginagawa nyo? Nang magpakuha ng turok. Turok. Akala ko ganito lang ang turok, gusto ko rin matutunan. Kailan kaya matuturo ni Little Brother? O Lanlan. Pagdating mo sa klinika, kailangan mong matutunan ang mga pangunahin. Hindi bagay sa'yo yan. Sige na nga. Fangjay, nasasaktan ka pa ba? Hindi na, ang galing ni Little Brother. Hind na masakit pagkatapos ng isang turok. Ang galing talaga ni Kuya Xiaohu. Kaya kapag masakit ako next time, ipapaturok din kita kay Kuya Xiaohu. Ay, nandito na. Bakit ka nagmamadaling pumunta dito? May isang tao sa labas na gustong pumasok. Ayaw kong papasukin, ayaw din niyang pumasok. Nagmumumura siya ng hindi maintindihan. Punong barangay, nagpapatingin ka ba? Nan mo ang sinasabi mo. Hindi ako pupunta. Hindi ba pwedeng maglibot sa klinikang ito kahit na may sakit? May kailangan ka bang sabihin, Ginoong Alkalde? Mukhang isasara ang klinika mo ng ilang araw. Bakit isasara? Bakit ka nag-aalala? Hindi ko pa nga nasasabi. Ikaw ay isang veterinaryo dito sa atin. Magaling ang iyong kakayahan. Ngunit may mga bagay na dapat mong pag-isipan. Pagkatapos ay may magrereklamo na. Kahit ako pa na punong barangay ay madadamay din. Kung ginto man ito, kahit walang ebidensya, hindi pa rin ito magliliwanag. Ay, punong barangay, maupo muna kayo. Gagawa ako ng isang tasa ng tsa. Ay, punong barangay, may hinahanap po ba kayo? Wala naman, tinitingnan ko lang ang kalinisan. Nito ang nangyari. Kakakuha ko lang ng abiso mula sa bayan, na ang mga leader ng county ay darating sa ating Lee Family Village sa susunod na araw. Naisip ko na ang lugar na ito ay para sa pagpapagamot at pagtulong sa mga tao. Madaling magkaroon ng problema, kaya't nais kong ipasara ninyo ang mga pinto ng ilang araw, haha. Sa bayan, mahalaga ang pagbisita ng mga leader ng county sa ating lugar. Talagang pinahahalagahan ito. Naging punong bayan ako ng mahigit 10 taon. Ito ang unang pagkakataon na bumisita ang mga leader ng county sa ating Lee Family Village. Ito ang unang pagkakataon. Tingnan mo, buong nayon natin. Lahat ay nagdekorasyon at naghahanda para dito. Pero paano kung may magkasakit sa nayon? Ay naku, walang ganung swerte. Isara lang naman ang pinto ng 2 araw eh. Ganun ba? Sige na nga. May isa pang bagay Huwag ka nang matulog dito mamaya gabi. Saan naman ako matutulog mamaya gabi? Parang kalokohan ito Anong ibig mong sabihin? Shuhyu, sasabihin ko sa'yo. Maganda ang ipinapakita mong pag-ugali sa aming Lee Village. Sana seryosohin mo itong bagay na ito ngayon. Ipapadala na lang si Dr. Liu sa bahay mo para magbantay ng 2 araw. Hindi pwede yan, punong barangay. Paano makakapagkatuluyan ang isang tagalungsod at ako? CJ. Ayos na ayos. Kaya't ganito na lang. Kaya't maghanda na kayo. Kailangan ko pang ipaalam sa iba. Ganun lang. Hindi pwede to. Li Xiaohu, anong nangyayari sa'yo? Hindi ka ba makikinig sa utos ng punong baryo? Wala ka bang kaunting kamalayan sa grupo? Hindi mo dapat pabayaan ang Ligia Village. Tama nga. Tingnan mo si EJ. Liu, may kultura, may kaalaman, may magandang asal. Tingnan mo ang sarili mo. Sige, punuin mo na ang mga gawain mo, Kapitan. Makikipag-usap ako sa kanya ng maayos. Sige, aalis na ako. Kuya Xiaohu, wala ka bang awa? Walang matirahan si Ate Fang ngayon. Bakit hindi mo siya pinapayagang makitira sa atin? Para sa reputasyon ni Xiaofang.
Anong dahilan yan? Ako na nga ang lumipat sa bahay nyo. Hindi pa nga ako nagsasalita. Ayaw mo ba sa akin? Xiao Hu, tingnan mo, nagtatrabaho tayo ng magkasama. Ngayon, pansamantalang sarado ang klinika. Siyempre, kailangan pa rin tayong magkasama. Kung hindi, anong gagawin mo kay Fang Ji mag-isa? Saan siya pumunta? Totoo kang nag-aalala sa pangalan ko, Xiao Hu. Dapat mong ipasok ako sa bahay mo. Kahit si Sister Fang, huwag nating pakinggan siya. Ngayon, pumunta tayo sa bahay niya at matulog sa kama niya. Tingnan natin kung ano ang gagawin niya, umalis na. Sister Fang, umupo ka na. Sister Fang, huwag mong tignan, ang maliit nitong kama, sobrang komportable matulog dito. Little Fang, dito ka muna tumuloy kasama si Lanlan. At saka, magpakabait kayong lahat sa gabi, ha? Huwag kayong lumapit sa akin, para hindi niyo ako maabala. Sino bang kumain sa'yo? May tofu ka ba? Kung kakain tayo, iba naman ang kakainin. Pero sa bahay ni Fang, may weasel dito. Lanan, ano nang gagawin natin? Yan si Fang. Kung hindi, hayaan natin si Kuya Xiao Hu na makipagsama sa atin. Ang yellow rat ay hindi naman talaga isang malibog na tao. Sino ba ang may libog na tao? Tawag niyo ba siyang malibog na tao? Ikaw ba ay malibog na tao? At saka, mas gusto kong makasama ang malibog na tao kaysa sa yellow rat. Hey! Hoy, tatay. Lele, nakatulog ka na ba? Wala pa. Anak, may problema ka ba? Kung wala namang importante, bakit ka hindi makatawag? Pero may tanong talaga ako sa'yo. Dad, anong tanong mo? Narinig ko na nitong mga nakaraang araw, hindi ka nakatira sa klinika. Nakatira ka na kay Xiao Hu at sa pamilya niya. Dad, ako. Tito Zhao, ako yung nagpagaling sa'yo, si Xiao Hu. Huwag kang magkamali, walang kama dito sa klinika ko. Sa mga araw na ito, doon muna si Lanlan sa bahay ko habang naghihintay. Pagkatapos ng ilang araw, uwi na rin siya. Tingnan mo, anak, hindi ba't nakikipaglaro ka lang? Tatay, huwag mong sisihin si Kuya Xiao Hu. Ako mismo ang nagpasya niyan. Haha, paano ko pa siya sisihin? Ang ibig kong sabihin, kung nakatira na, bakit palilipat? At saka, kailangan bang gumastos ng pera ni Dr. Liu para sa mga insekto? Gusto ko lang talagang tumira sa bahay niya dahil ligtas doon. Tay, naintindihan ko na. Lanlan, ano bang ibig sabihin ng tatay mo? Kuya Xiao Hu, inilagak ako ng tatay ko sa'yo. Sinabi niya na dapat akong manatili sa bahay mo. Anong klaseng tatay yan? Yung gabi na yon, naligo lang ako sa likod bahay. Naliligo sa bakuran. Lanan, ano man ang gawin, gusto mo pa rin akong silipin. Siya nga si Ate Fang. Huwag tayong makinig sa kanya. Maligo na lang sa loob. Bahala na, mamaya maliligo na ako. Huwag lumabas sa gitna ng gabi, para hindi kayo magulat. Wala namang bago sa amin. Ayun. Huwag naman kayong matakot. Sino ba ang katulad ng sino? Si Lala, naligo ba siya sa labas nitong mga nakaraang araw? Yung mga tao sa aming baryo, karamihan ay naliligo sa bakuran. Nagbihis ba siya habang naliligo? Hindi ko alam. Pero sa tingin ko, baka may suot naman siya. Hindi naman pwedeng nakatayo lang dito sa bakuran, di ba? Lanlan, pwede bang tulungan mo akong tingnan si Xiao Hu? Nakadamit ba siya? Ano nang sinasabi mo? Ay, bigla lang akong nahihirapang umihi. Wala akong ibang ibig sabihin. Hindi mo naman akalaing susubaybayan ko siya, di ba? Ate Fang, gusto mo bang makita? Medyo. Gusto ko rin makita. Talaga bang may tao na naliligo na nakasuot ng damit? Walang hiya talaga. Pwede bang malinis na malinis ang naliligo na nakasuot ng damit? Nakakatakot naman yun. Nanonood kayo habang naliligo ako. Ate Fang, parang si Brooke Xiao Hu napansin na nanonood tayo habang naliligo siya. Anong gagawin natin? Ano nang gagawin natin? Kung matutuklasan, matutuklasan na. Ano nang ikinakatakot? Hindi naman niya kayang kainin ka. Hindi pwedeng pumasok si Kuya Tiger. Napaka-embarrassing. Ate Fang, bilisan mo at tulungan mo akong harangan ang pinto. Kung hindi, papasok na si Kuya Tiger. Tingnan mo, natatakot ka na. Kung papasok siya, papasok na siya. Hindi ba't pinapanood lang natin siya? Wala namang tayong ginawa. Xiao Lan, anong ginagawa niyo? Bakit hindi mabuksan ang pinto? Xiao Hu. Ate, nagulat ako, anong nangyayari?
Xiao Hu, maaari bang pumunta ka sa bahay ko? Si Li Song, mukhang hindi na siya magtatagal. Ay, bilisan mo, magsimula na tayo. Hindi ka ba magsusuot ng jacket? Ikaw, parang wala kang pakialam. Anong isusuot ko, umalis na ako. Li Xiaohu, nasa bahay ng balo ka sa gitna ng gabi, hindi ka pa nagsusuot ng damit. Wala kang hiya. Yung si Fang Jai. Kung gusto mo siyang tingnan, ikaw na lang ang tumingin. Huwag mo nang tawagin siya. Bukas ang mga tao sa syudad, pero nahihiya talaga ako. Hindi ba't si Lanlan at si Li Xiaohu ay naagaw na ng balo? Ikaw pa rin ang nagmamalasakit sa hindi dapat mo pinapanood na naliligo siya. Fang Jai, sasabihin ko sa'yo. Itong si Malan at Yahin, palaging nanggugulo kay Xiaohu Je. Hindi ko na kayang tiisin ito. Tara, hanapin natin siya ngayon din. Masyado nang huli, hindi na tayo makararating. Lanan. Normal ang paghinga. Wala siyang masama. Xiaohu, halika dito. Ate, may tao sa bahay. Kung may gusto kang sabihin, sabihin mo na lang. Xiaohu, baka mas mabuti pang ipagaling mo si Li Song. Mukhang sinasadya niya ito sa buong araw. Umihi siya ng 4 na beses. Nakapag-ihi na ako ng 7 beses. Nag-iisa lang ako. Hindi naman pwedeng. Basta't sumang-ayon si Li Song na simula ngayon sa Ligia Village. Ikaw sa iyong daan. Ako sa aking tulay. Hindi tayo magkaabala sa isa't isa at palalayain kita. Si Xiaohu, makakapagsalita na ba siya ngayon? Kung sumasang-ayon ka, kumindat ka lang. Maaari ka nang bumangon. Ayos na ba ngayon? Wala nang problema, di ba? Si Xiaohu, hindi ba? Si Li Song, ang bilis gumaling. Noon, iniisip ko lang naturuan siya ng leksyon. Pero ngayon, mukhang magulo pa rin siya. Baka, Xiaohu. Pwede rin kaya akong tumuloy sa bahay mo? Yeah. Di pa ako kasal, wala pang asawa. Kung pupunta ka, paano kung hindi ako makapag-asawa sa hinaharap? Bata, kung talagang hindi ka makapag-asawa, ano sa tingin mo sa tiyahin? Bata, 3 taon akong mas matanda sa'yo. Sabi nga ng matatanda, mas mabuti ang mas matanda ng 3 taon. Tingnan mo, bagay na bagay tayo. At mas mabuti ang mas matanda, kasi mas marunong mag-alaga at magmalasakit. Yahin, huwag kang magbiro. Alam din ni Xiaohu na hindi angkop na magpakasal sa'yo. Pero talagang gusto kita. Malan. Mukhang ang tiyahin ay ang punong bayan. Xiaohu, hintayin mo ako dito. Aalisin ko siya ngayon na. Ay. Tiyahin, pakilabas mo ako. Punong bayan. Malan. Bakit ka nandito sa ganitong oras? Ngayon. Di mo narinig ang tungkol sa pagpapalaganap ng barangay na ito. Bakit hindi pa nakabit ang bagong parol? Ayaw mo na ba ngayong taon ng social aid? Walang pera ang kapitan ng barangay sa bahay ko para gawin yon. Dadalhan kita. Kaya pakiusap kapitan, pakibitan na agad. Hindi lang basta-basta ang parol na ito. Dongbang. May mga bagay na hindi na kailangan kong ipahayag pa, di ba? O di kaya? Pumasok na tayo sa loob. Aling kapitan, sa ganitong oras ng gabi. Hindi maganda kung kumalat ang balita na pumunta ka sa bahay ko. At saka, may mga leader mula sa county na darating bukas, di ba? Kung sakaling may mangyaring hindi maganda. Hindi ito magiging mabuti para sa'yo, di ba? Hehe. Sige, naintindihan ko na. Kaya hintayin na lang natin na umalis ang mga nag-inspeksyon. Sige, ayos lang. Kaya pumunta ka at humanap ng hagdang bakal para sa akin. Ihuhulog ko ang parol. Oh, sige, hintayin mo lang. Ay, tama, may ilang bagay akong sasabihin sa'yo. Yelan, itong parol, sisingilin kita ng 100 pesos. Pero huwag mong sasabihin sa ibang tao sa baryo. Kung magtanong sila, huwag mo silang pansinin. Sabihin mo na lang na sinisingil kita ng 250. Mukhang hindi rin maganda ang matandang ito. Ay naku, sangguniang bayan, ay naku, okay ka lang ba? Nadapa ako, nasprayin ang bukong-bukong ko. Ay naku. Bakit ka nandito sa bahay ng tiyahin ko, sangguniang bayan? Ano pa bang magagawa ko? Dumaan lang ako para tingnan kung may mga parol kayo. Sinasabi mo na araw-araw kayo. Napakahirap bang maglagay ng parol? Ay naku, itong mga bata. Kayo, pakisilip na ito. Sobrang sakit ng bukong-bukong ko ngayon. Ay naku. Ah, masakit, masakit, masakit. Dahan-dahan lang. Ay naku.
Mukhang hindi lang ito simpleng sugat, Kapitan. Sa tingin ko, may bali na sa buto. Ay. Bata. Hindi ba't ikaw ang nagpagaling sa maraming tao noon? Kailangan mo akong tulungan na gumaling. Ngayon, mayroon tayong dalawang paraan ng paggamot. Sabihin ko sa'yo, tingnan mo kung aling kailangan mo. Dalawa. Sabihin mo na. Ang unang paraan ay epektibo at maikli ang proseso. Kapag gumaling, bukas makakapaglakad ka na. Ang pangalawang paraan ay hindi gaanong epektibo at medyo mahaba ang proseso. Sige, syempre pipiliin ko ang unang uri. Yelan, ano ang unang uri? Kailangan talagang gumastos ng kaunti. Sa pangalawang uri, makaka-recover ka sa loob ng 3 o 5 araw. Sa pangalawang uri, hindi ka na kailangang gumastos ng kahit 1 sentimo. Si Yao Hu, natural lang na gumastos kapag nagpapagamot. Tingnan mo, anong sinasabi mo? At saka, paano naman ang punong bayan sa pagpapagamot? Hindi ba't dapat siyang magbigay ng pera sa'yo? Na, magkano ang kailangan kong gastusin para sa sakit na ito? Yu. Ang daan ano? Punong baryo, tayong lahat ay mga magsasaka. Hindi rin madaling kumita. Baka mas mabuti kung piliin ang pangalawang opsyon. Makakalipas ng 3 o 5 araw, ayos na yan. Si Yao Hu, hindi mo ba narinig ang sinabi ng punong baryo? Bukas, darating ang mga leader para mag-inspeksyon. Sinasabi ko lang. Ang punong baryo ay naglalakad na may pilay sa likod ng mga leader. Ano na ang nangyari? Kung makita ng leader ang ganito sa punong barangay, baka isipin niyang matanda na ang punong barangay. Kung sakaling mapalitan ang punong barangay dahil dito. Sino ang mananagot sa mga pagkalugi? Ay, tingnan mo, parang baboy ang isip mo. Tingnan mo si Malan. Nakatuon siya sa hinaharap. Ay, punong barangay, iniisip ko lang na makatipid ka. Halos na umabot ng 18. Bilisan mo, gamutin mo na ako. Ito, ibibigay ko na sa'yo. Ay, bilisan mo, may kailangan pa akong gawin. Sige, darating na. Ayos na. Kung ayaw mo, pwede ka nang tumakbo pa uwi. Ay. Ayos na, ay. Maaari na akong sumigaw dito. Bata, sabihin mo ng totoo sa tita, niloko mo ba? Punong baryo. Sino bang nangbuli sa tita? At kinuha pa ang pera ng lahat? Ikaw lang ang matalino. Tita, kunin mo ang perang ito. Hindi ko kayang tanggapin ang perang ito. Kung hindi, anong klaseng tao na ang tita, Li Xiaohu? Li Xiaohu. Anong ginawa mo kay Tita Malan? Kailangan mo pang magbayad. Ito. Liu, ang perang ito ay mula sa pagkakadapa ng punong baryo kanina. Nakuha ito ni Xiaohu sa pagpapagamot. Ang Fang, hindi mo alam. Kung hindi dahil kay Tita Malan na tumulong at nagsalita kanina. Ayaw talagang magbigay ng pera ng matandang puso na punong baryo. Kaya naisip ko na ibigay ang pera kay Tita Malan. Sino ang maniniwala sa gitna ng gabi? Si Tia Malan ay isang balo. Ikaw. Tama si Lanlan. Paano naman ang isang tao na may magandang reputasyon tulad ng punong bayan? Paano siya makakagawa ng ganitong bagay? Hindi ba siya natatakot sa mga usapan sa likod niya? Tama ang sinasabi. Bakit hindi kayo naniniwala? Kanina lang, gusto pang mang-api ng punong bayan kay Tia Malan. Sinasabi ko sa inyo, hindi na dadalo ang leader ng bayan. Haha. Hindi na dadalo ang leader ng bayan. Bakit ang saya-saya mo? Batang lalaki, hindi na dadalo ang leader ng bayan. Kaya ba't di ko na rin kailangang gamutin ang binti ko? Tayin ka, wala kang katulad na kapitan ng baryo. Ano ng kapitan ng baryo ka pa? Ay naku, nadulas ako. Nahulog sa hukay ng dumi. Pasensya na, Tia. Akala ko kasi ikaw ang kasama ni Xiaohu. Ayos lang, Dr. Liu. Huling-huli na ang oras. Uwi na tayo. Hoy, Xiaohu. Talaga bang ayaw mong payagan akong tumuloy sa bahay niyo? Natakot lang ako sa punong barangay pero handa akong pumunta. Gusto ko rin pumunta. Talaga namang hindi niyo ako tinitingnan bilang tao, si Li Xiaohu. Ganito niyo sinasakop ang kama ko. Maniniwala ba kayo na gagawin ko ito ng mabilis at walang pasensya? Pupukin ko kayo ng paulit-ulit. Sige, umakyat ka na. Sobrang nang-aapi kayo.